Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nick Debudwa, shoutout kay Richard Cos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa ilalim ng dagat ng apoy, walang makakaligtas. Maaari nilang gawin itong napakalamig sa gabi na hindi tayo ng ahas na lumabas at walang takubo, pagkatapos ay maaari rin nating gawing dagat ng apoy ang lugar na ito sa araw at walang takubo, nakangiting sabi ni Hyjin. Matapos marinig ang mga paliwanag na ito, sa wakas ay naunawaan ni Commander Ant-Man ang dahilan. Sa napakalaking kagubatan, kung mapapasiklab sila ng apoy, not to mention 1 million troops, but what if meron pang milyon? Ito ay isang bagay lamang ng apoy. Malumanay na ngumiti si Luo Yinger. Oo, ito ang planong tinalakay sa akin ng pinuno ng iyong alyansa. Naguguluhang sinabi ni Commander Ant-Man, napakaganda ng planong ito, sunugin silang lahat ng apoy, wala ng perpektong plano kaysa rito. Ito ay hindi kahit na nangangailangan ng pagpapadala ng mga tao upang makipag-away sa iba, at hindi na kailangan para sa kanila na lumaban ng husto, bahala na ang Diyos sa kanila. Ang plano ay napakahusay, ngunit ang ideal ay isang bagay, at ang pagpapatupad ay isa pa, sabi ni Luo Yinger. Bakit? Una sa lahat, iba ang kakahuyan dito sa ibang kakahuyan, dahil ang ibang kakahuyan ay walang matinding lamig sa gabi, normal na cycle ang kanilang paglaki, pagkatapos, hindi may iwasang magkaroon ng resulta ng tagumpay at kabiguan, Luo Yinger kalsada. Dahil may mga namumulaklak at nabigong resulta, natural na ang mga dahon ay magiging berde o dilaw kung minsan. Dahil sa prosesong ito sa ibang kakahuyan, maraming nalaglag na dahon sa lupa ng kakahuyan, ang ilan sa mga ito ay maaaring maging medyo basa-basa dahil sila ay nadikit sa lupa, at ang ilan ay maaaring nababad ng hamog dahil sila ay natatakpan sa pinakaibabaw na ibabaw. Ngunit alam ng lahat na ang ilan sa mga nahulog na dahon ay medyo tuyo. Bilang karagdagan, ang kanilang pag-iral ay maaari ring gumawa ng mga puno na malapit na konektado sa isa't isa, kaya hanggat ang apoy ay sapat na malaki, ito ay hindi isang malaking problema upang mag-apoy sa kanila lahat. Ngunit ang problema ay ang sitwasyon dito ay espesyal, at walang mga dahon sa lahat upang ay konekta ang mga puno sa bawat isa. Kahit magsindi ka ng apoy, mahihirapang kumalat ang apoy. Sa ngayon, may dalawang sitwasyon kung saan maaaring matupad ang kinakailangang ito. Una, ang hangin. Kami ay nagsisindi ng higit pang mga panimulang puno ng hiwalay, at pagkatapos ay hinaypan ng malakas na hangin ang apoy at maaari itong mabuo. Pero may tatlong problema sa paggawa nito. Ang una ay ang direksyon ng hangin. Pinakamahirap ang direksyon ng hangin, kahit na ito ay may epekto na gusto natin at direktang tumama sa isang direksyon, ito ay tiyak na direksyon, ang kalaban ay maaaring masunog sa apoy dahil dito, ito ay mas mababa, ngunit mahirap sabihin kung ano ang magiging epekto. Ang Yetian City ay napapaligiran ng mga kagubatan, na nangangahulugan na pagkatapos makatagpo ng apoy, ang kaaway ay maaaring sumalungat sa hangin o umatras sa ibang direksyon. Sa ganitong paraan, hindi na malaki ang kahalagahan ng pag-atake ng sunog. Ngunit sa kabilang banda, imposibleng umihip ang hangin sa apat na direksyon. Ang pangalawa ay ang lakas ng hangin. Kung ito ay masyadong malaki, ang apoy ay maapula, kung ito ay masyadong maliit, kung ihahambing sa espesyal na pagkakalagay ng mga puno dito, maaaring hindi matagumpay na kumalat ang apoy sa buong kagubatan. At ang pangatlong tanong ay, paano magkakaroon ng hangin, o sa madaling salita, paano lilito ang hangin dito nang naaangkop sa oras na kailangan natin? Ito ay malinaw na ang alinman sa tatlong mga kondisyon ay may malaking pagtutol. Sa makatuwid, ang hangin na bagay ay tila ang pinakamadali ngunit din ang pinakamahirap, at kami ay karaniwang pinasyahan ito. At ang
Tanging natitira ay maaari lamang umasa sa iyong langgam upang makamit ito. Kami, nagdududang tanong ni Commander Ant-Man. Hindi sila makalikha ng hangin o makapagsimula ng apoy, kaya ano ang magagawa nila? Bukod pa rito, ang gagawin mo ay maaaring mas maabot kaysa sa una at pinakamadaling bagay na makamit. Matapos mabuhay ng napakaraming taon, hindi man lang niya alam na mayroon pala siyang ganoong kakayahan. Parang ikaw lang ang maaasahan ko. Matapos marinig ang pagsusuri ni Luo Yinger, agad na naunawaan ni Hyjin na kung gusto niyang sunugin ang kumpanya, maaari lamang siyang mag-isip ng ibang paraan. Ngumiti si Luo Yinger at tumingin sa commander ng Ant-Man. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang pagdudahan ang iyong sarili ng labis, ang kapangyarihang taglay mo minsan ay lumalampas sa iyong imahinasyon. Sa pagkakataong ito, ang pangalawang opsyon ay nakasalalay sa iyong mga operasyon sa ilalim ng lupa. Underground work. How to work underground. Anong meron sa puno? Ngumiti si Luo Yinger. Ang puno ng kahoy, ang mga dahon. Ano pa? Mga ugat ng puno. Oo, mga ugat ng puno, ngumiti si Luo Yinger. Kumunat ang noo ng commander ng langgam, nag-isip ng mabuti, at biglang naunawaan ang lahat. Para tumubo ang punong ito, dapat ay may mga ugat, at ang mga ugat ng isang puno ay mas mahaba pa kaysa sa puno mismo. Sa makatuwid, hanggat tayong mga langgam ay nagtatago sa ilalim ng lupa at pinagsama ang mga ugat, kung gayon sa katunayan ang bawat puno ay magkakaugnay ba silang lahat? Ngumiti si Luo Yinger at tumango, oo, at dahil gawa ito ng tao at dahil sa pagtatago ng iyong mga kilos, kapag nagtatrabaho ka sa ilalim ng lupa, maaari mong hawakan ang kalaban kapag nakakuha tayo ng atensyon, sa likod nila, hindi natin nakikitang pinalibutan sila ng apoy, sa sandaling nagsimula ang apoy, wala silang lugar na matakasan. Ang paglipat na ito ay malayong mas mahusay kaysa sa hangin, dahil ang apoy na dulot ng hangin ay palaging kumakalat mula sa simula hanggang sa dulong punto. Sa makatuwid, kung nalaman ng kaaway na hindi niya ito kayang labanan, maaari siyang magpatuloy sa pag-atres, kahit na hanggang sa siya ay umatras, upang makatakas sa panganib sa gilid ng kagubatan. Kahit na ito ay maaaring neutralisahin ang opensiba ni Ye Tiancheng, ito ay hindi kailanman kasing bangis o kasing linas ng isa na direktang nakapaligid sa kanila. Gayunpaman, ang mga ugat ng puno ay nakatago sa ilalim ng lupa, at ang rate ng sunog ay hindi magiging mataas dahil ang mga kondisyon ay masyadong sarado. Sa makatuwid, kung nais mong kumonekta sa serye, dapat mong bigyang pansin ang 2 punto. Una, subukang gawing medyo tuyo ang mga ugat ng puno at magkaroon ng mas kaunting lupa na nakakabit sa kanila. Pangalawa, at higit sa lahat, ang espasyo sa paligid ng mga ugat ng puno ay dapat na medyo malaki, at kasabay nito, ang ilang mga saksakan ng hangin ay dapat i-set up. Ang apoy ay nangangailangan ng tulong ng hangin upang mas masigla ang pagsunog. Kaya ito ay isang malaking halaga ng trabaho. Upang ilagay ito ng simple at direkta, ang gawain ng Ant-Man ay walang iba kundi ang unang maghukay ng isang daanan na may tiyak na sukat sa ilalim ng puno, at pagkatapos ay gamitin ang daanan upang tipunin ang komplikadong mga ugat hanggat maaari, at pagkatapos ay dapat na may mga pumapasok na hangin paminsan-minsan sa mga sipi na ito, at pagkatapos ay dapat na may mga butas sa katawan ng bawat puno kung saan ito nakikipag-ugnayan sa lupa, upang ang apoy mula sa mga ugat ay maaaring maglakbay kasama ang puno hanggang sa puno mismo, at sa wakas ay ganap na mag-apoy. Napakalaki ng workload. Hindi banggitin ang paggawa nito, ang pakikinig lamang nito ay nakakaramdam ng labis na pagkahilo. Not to mention doing other things, napakahirap na para lang magbukas ng passage. Napakahirap magbukas ng ganoon kalaking area ng passage sa loob ng 12 oras. Ngayon, naiintindihan ko na ang paghihirap ng Alliance Leader, na pabuntong hininga din si Hyjin. Kung hihilingin sa Ant-Man na gawin ito, hindi lamang sila maubos, ngunit ang pinakamahalaga, ito ay malamang na walang kabuluhan sa huli. Sa makatuwid, nag-aatubili si Han Sanchen na magsalita para sa kadahilanang ito. Oo, kahit bawasan natin ang scope circle at gamitin ang kasalukuyang posisyon ng kalaban bilang core area, kailangan pa rin magkaroon ng bahagyang mas malaking distansya sa kanilang paligid. Sa ganitong paraan, kapag umabot sa kanila ang apoy, maaari tayong magkaroon ng nais na epekto, sabi ni Luo Yinger. Ang kalaban ay umatras ng 10 milya, ito ay talagang magtatagal ng maraming oras para maghukay tayo ng isang daanan sa ilalim ng lupa.
Natapos magsalita si Hyjin at tinapik ang balikat ng Ant-Man Commander. Now you and I both know what their discussion, curiosity it's also satisfying. Ngumiti si Commander Ant-Man at tumango, totoo iyan. Bumalik tayo, pakunti na rin ang umiinom, at bababa ang interes nila. Nakangiting sabi ni Luo Yinger. Tumango si Hyjin, tumalikod at naglakad papasok. Naglakad din si Commander Ant-Man sa likod, pero bago pa siya makadalawang hakbang ay bigla na lang niyang tinakpan ang tiyan niya. Agad namang tumalikod ang 2 taong naglalakad sa unahan, at nag-aalalang tanong ni Hyjin, anong meron? Damn it, I don't know if it's because I've been fighting for too long recently, and my food has always mediocre, now I suddenly eat good food. I feel a little uncomfortable with it. I have a stomachache. Sinulyapan siya ni Hyjin, gusto mo maghanap ng doktor para sa'yo. Damn, am I that delicate? No, I have to go to a hut, pasok muna kayo. Nagkatinginan si Hyjin at Luo Yinger at tumango. Pagkapasok nilang dalawa, biglang tumayo ang commander ng langgam na nakahawak sa tiyan at nagkunwaring pupunta sa palikuran at napakabilis na naglakad patungo sa ilalim ng pader ng lungsod. Walang bakas ng pananakit ng tiyan sa itsurang iyon. Hindi nagtagal, lumakad siya hanggang sa isang nakatagong pasukan sa ilalim ng lupa sa ilalim ng pader ng lungsod. Matapos masira ang kadiliman, dumating siya sa underground space kung saan naroon ang Ant-Man sa isang kisap mata. Utos na magtipon agad ang Yun na lahat. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!